Magandang araw mga ka-edoks. Pag-usapan natin ang pinakabagong pagpaliban ng BSKA at kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Alam ko, parang isa lang itong pizza na inilipat sa kalendaryo. Pero maniwala ka sa akin, mas malalim pa ito kaysa doon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Una, linawin natin. Ang eleksyon ay hindi lang formalidad. Ito ay gulugod ng ating demokrasya. Sa bawat pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataang eleksyon, hindi lang tayo naghihintay ng mas matagal pang bumoto. Binibigyan natin ng mas maraming oras sa kapangyarihan ang mga opisyal na hindi naman inihalal para sa pinahabang termino. Isipin mo, hindi lang yan isang teknikalidad. Yan ay isang tunay na tanong. Kung ang ating mga lingkod bayan ay mayroon pa rin sariwang mandato mula sa atin, ang mamamayan. At hindi rin ito ang unang pagkakataon. Nakita natin ang mga pagkakaantala noong 2016, 2018, 2020, 2023, at ngayon ulit, 2025. Sa anong punto titigil ang pagkakaantala bilang isang eksepsyon at magsimulang maging bagong normal? Pinapabayaan ba nating unti-unting mawala ang demokrasya sa grassroots? Isang pagpapaliban sa bawat pagkakataon? Ngayon, sinasabi ng mga sumusuporta sa hakbang na ito ay praktikal, nakakatipid ito ng pera, nagpapalaya ng mga mapagkukunan para sa mga serbisyong panlipunan, at iniligtas ang lahat mula sa pagod sa eleksyon. Ngunit, nakikita ng mga kritiko ang kabilang panig. Sinasabi nila na nagbibigay ito ng mas maraming oras para sa mga lokal na dinastiyang pampolitika na higpitan ang kanilang hawak, lalo na sa malalaking pagbabago na magaganap para sa 2028 na eleksyon. Ito ba talaga ay tungkol sa pagtitipid o tungkol sa kapangyarihan? Huwag nating kalimutan ang mga botante, lalo na ang mga first-timers at ang kabataan para sa SK elections. Ang bawat pagpapaliban ay isa pang nawawalang pagkakataon para sa kanila na makilahok upang marinig ang kanilang mga boses, upang maniwala sa sistema. Oo, gumagawa ang COMELEC ng voters registration. Ngunit, ilan ang mawawalan ng motibasyon kung patuloy na ipagpapaliban ang eleksyon? Samantala, ang mga opisyal na hindi mahusay sa pagganap ay nananatili sa kapangyarihan, protektado mula sa pananagutan. Speaking of COMELEC, naghahanda pa rin sila para sa Disyembre 2025, kahit na nasa desk na ng Pangulo ang panukalang batas. Ito ba ay matalinong pag-asa o sila ba ay nagmamadali? Ito ay isang mahirap na sitwasyon. Susundin ba nila ang batas kung paano ito nakasulat o babasahin ang nasa pagitan ng mga linya at susubukang hulaan kung ano ang susunod? Isa pang anggulo. Sa pinahabang termino na 4 na taon, mas mahabang panahon ang makukuha natin kung saan hindi haharap ang mga opisyal sa mamamayan. Iyan ay mas maraming oras upang patatagin ang mga alyansa, gamitin ang mga pampublikong mapagkukunan, at posibleng impluwensyahan ang mga sumusunod na eleksyon. Sinasabi ng ilan na ito ay maaring isang hakbang patungo sa pag-synchronize ng mga eleksyon sa barangay at pambansa. Isang ideya na may malaking panganib para sa lokal na otonomiya. Kaya, ano ang dapat nating gawin tungkol sa lahat ng ito? Sa simula, huwag nating ituring na ordinaryo ang mga pagpapaliban. Dapat nating hilingin ang malinaw na mga patakaran kung kailan at bakit maaring ipagpaliban ang eleksyon. At tiyakin na ito ay mangyayari lamang sa mga kadahilanang talagang pambihira. Ang tanong, gaano nga ba kaimportante ang eleksyon sa barangay? Bakit patuloy na pabago-bago ang schedule nito na kagagawan ng mga mambabatas? Sa huli, hindi lang ito tungkol sa paglipat-lipat ng pizza. Ito ay isang sinyalis pampolitika. Ang eleksyon ay higit pa sa mga nakatakdang kaganapan.
Ito ay mga obligasyong konstitusyonal at ang ating pagkakataon na hubogin ang mangyayari sa susunod. Kung kailangang maghintay ang demokrasya, kailangang malinaw ang mga dahilan at hindi dapat iwanan sa dilim ang publiko. Huwag lang itong baliwalain. Manatiling nakikilahok, manatiling kritikal. At tandaan, gumagana lamang ang demokrasya kung tayo ay nagpapakita para sa bawat eleksyon, sa bawat pagkakataon.